Binabantayang low pressure area na si 93W naging most unlikely na itong maging isang ganap na bagyo. Bagamat hindi niro-rolled out ang posibilidad na patuloy itong maging isang aktibong low pressure area, inaasahan pa rin ang malawakang ulan na dadalhin nito sa silangang bahagi ng bansa kabilang na ang Southeastern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao. Kaya inaasahan ang malawakan at kaladkad na pag-ulan ang iiral sa halos buong eastern part ng ating bansa mula sa bahagi ng silangan ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon hanggang Mindanao. Bunsod ng extension trough ni 93W. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng mga bayani, August 25, 2025. Ang oras nating Boss Mike may maga ay alas 11:12 na ng magtatanghaling tapa. At dahil mahaba po ang weekly holiday o yung weekend na walang pasok po, at ngayong araw nga po ng Lunes ay holiday na naman po dahil meron po tayong sineselebrate na National Heroes Day o araw po ng mga bayani. So, suspended muli ang mga klase. At dahil sa suspended ang ilang klase ay inaasahan po natin na medyo safe po ang mga kababayan natin lalo na sa silangang bahagi ng bansa na patuloy na makakaranas ngayon ng malawakang ulan dahil nga po sa extension trough nga po nitong si 93W. Although naging unlikely na ito ay maging ganap na tropical depression, mukhang medyo mauudlot pa ata na magiging ganap na tropical depression ito o matatawag sana na Jacinto. Dahil nagkaroon po kasi kahapon ng vertical wind shear mula sa bandang timog silangan ng bansa na nagpatulak nito at nagkaroon ng resistance para ito ay magkaroon ng upward low convection ng tuluyan at maging isang aktibong low pressure area. Bagamat patuloy pa rin ang vertical wind shear sa kanya, nagkaroon tuloy ng malawakang scatter ng kanyang outer rain band na umabot na nga po dito sa silangang bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon nga po. Pati na rin ang Mindanao nakaranas nito dahil naging malawakan ang naging kalatan nitong extension trough na ito. Humalo pa yung habagat dahil nga po sa patuloy pa rin na umiiral na habagat sa timog kanluran ng bansa. So asahan po natin ang kalat-kalat po ng mga pag-ulan at hindi po magiging ligtas ang Metro Manila at Southern Luzon kabilang na ang Calabarzon sa makakaranas ng mga biglaang isolated and scattered rain showers. At kita-kita sa Doppler radar imagery ang malawakang ulan nito na moderate to heavy rain pa rin ang umiiral sa silangang bahagi ng Northern Luzon, pababa na yan ng Bicol region. Kaya pinag-iingat po ang mga kababayan natin dahil sa mga posible pa rin mga flash floods pa rin na tuloy-tuloy. So sisilipin po natin ng malapitan yung Doppler radar kung ilang mga areas po ang maapektuhan ng malawakang pag-ulan nito lalo na sa silangang parte ng Luzon. Yan. Titingnan natin ng mas malawakan. Hopefully gumagana lahat ang Doppler radars ni Pag-asa. Well, kung papansinin natin dito, mukhang gumagana po ngayon ang Doppler radar dito sa may bandang Cebu. So, sa may bandang Cebu po, gumagana na ngayon yung Doppler radar. Makikita natin hindi masyado malawakan ang water precipitation estimation dyan sa area. Pero dito sa may bandang silangan pa rin ng Northern Luzon, kitang-kita po ang malawakan ito ng mga heavy rain to some violent rain showers. Kabilang na ang buong Bicol region pa rin na patuloy na makakaranas sila ng malawakang pag-ulan. At inaasahan na nga po natin ang mga pagbaha dahil sinasabayan po ito ng high tide po o yung mataas na sea level. So dahil po yan ay pinag-iingat po mga kababayan natin dyan sa may bandang Casiguran, Aurora, kasama na ang Baler, and the rest ng Quezon Province, Polillo Island, Camarines Norte, and the rest of Bicol region na nga po yan. Ayan o, kitang-kita. Hindi nga lang lahat sakop. Pero sa kanluran, despite na overcast and gloomy, mapapansin nyo po, hindi masyado mataas ang saturation ng water vapor sa may bandang kanluran. Hindi kagaya sa may bandang silangan. Dahil nandito ngayon ang concentration ng surface trap na sinasabayan ng hatak nitong C93W na nanatiling nandito pa rin yan sa may bandang
silangan ng Guian Eastern Samar. Mabagal nga po kasi ang naging pagkilos niya simula kahapon. Nagkaroon pa rin siya ng parang vertical shear resistance, kaya mabagal ang pagkilos at kasabay na rin ng hirap na itong magkaroon o nahihirapan siyang magkaroon ng kumpletong low level convection at upper convectivity para magkaroon ng tuluyang mataas na vorticity, yung parang ipo-ipo niya. Nai-interrupt kasi po siya. So dahil dyan ay nagkaroon ng malawakan o naging scattered po ngayon ang kanyang outer rain band. Halos umaabot nga po dito sa Metro Manila and the rest ng Northeastern Luzon, kasama na ang Mindanao. Kaya nakakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan ang halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil po dito. So importante po ang payo ngayon sa mga lalabas pa rin po despite na non-working holiday nga po ngayong araw. So base na rin sa rainfall advisory, data feed care of Pag-asa, nakataas ang rainfall advisory sa Mindanao. Gaya na ating inasahan, halos sa buong katimugang parte ng bansa magiging maulan po. Kalat-kalat po ito. Nakataas ang epekto ng malawakang ulan sa Sulu, Zamboanga del Sur at ilang bahagi nga po ng Zamboanga City, Sibuga, yan kasama na buong Camiguin, so mapa Western Mindanao hanggang Eastern Mindanao kasi kasama na ang buong Davao region kasi yan. So mapa Davao Occidental man yan o Oriental. So halos buong Mindanao nakataas ang rainfall advisory dyan. So expected po yan mga folks dahil din sa umiiral na southwesterlies dyan. Kasabay nga po nitong outer rain draft o trough ng low pressure area. Although hindi na masyado ramdam sa may bandang Zamboanga yung epekto ng low pressure area, pero yung medyo humahalo na southwesterlies dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula, makakaranas po kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil medyo nahahatak pa rin yan nitong hangin dala ni 93W nga po. Ganon din ang area ng Visayas. Well, nakataas mo po sa halos buong Visayas din, nakataas ang thunderstorm advisory. Kasama na ang buong Leyte, Palawan, yan. Mapabuhol man yan, Cebu, yan. Kasama po yan lahat. So, automatic na po yan. Kabilang na ang Samar region o Leyte ay kasama po sa nakataasang advisory na asahan natin ang mga localized thunderstorms po. Pero kung papansin natin, medyo mababa po kasi yung temperatura natin sa paligid. So, kung magkaroon man ng mga localized thunderstorms, halos hindi ganun katindi ang mga localized thunderstorms ngayon natin. Dahil medyo malamig po ang halos sa buong areas natin sa bansa. Hindi ganun ka-warm yung hangin na bumabalandra po. Usually, napaka-saturated na po yung ating himpapawid. Kaya yung chance ng mga localized thunderstorms ay isolated cases na lamang po mga folks. Sa ating current conditions of forecast, gloomy haze at partly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So asahan pa rin yan tuloy-tuloy sa Metro Manila. Bagamat may mga pagkakataon na medyo sumisilip-silip ang haring araw. Pero pansin natin, napaka-overcast ng paligid. At asahan pa rin kasi mga pag-ulan gaya kahapon. Bumubulaga pa rin minsan ang buhos ng ulan sa Metro Manila. Sa lawas sa Petron at Alanaka Weather Station, kaninang 5:36 AM, nakapagtala kami ng napakababang 24.1 degrees Celsius. So medyo maginaw po kaninang madaling araw dito sa amin sa Caloocan. Halos hindi na ako nagbukas ng aming stand fan dahil maginaw nga po kaninang madaling araw. Pero kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas na, although medyo malamig po ito, hindi masyado warm, na 32.5 degrees Celsius ang pinaka-highs na namin na naitala kahapon ito ng hapon, 2:09 PM. Ibig sabihin lamang, gaya ng forecast kahapon, ay umabot pa rin sa 41.6 degrees Celsius yung aming heat index kahapon. Dahil nga po sa nagkaroon ng pagkakataon na napakataas ng aming cold humidity, so medyo hindi man masyado ganun ka-alinsangan, manageable naman po yung init sa amin sa Caloocan. So inaasahan sa buong Metro Manila. Well, kung titingnan natin yung magiging heat index forecast natin ngayong araw, dahil pumalo nga po kahapon sa 41 degrees Celsius pa rin ang aming init pandama sa Caloocan. So medyo nagkaroon pa rin ng mataas na heat index. Mapapansin nyo po, as of 8 AM, mababa lamang yung aming heat index dahil mula kanina madaling araw, napakaginaw po talaga. Pero sa forecast, inasahan aabot daw ng 40 degrees Celsius yung aming magiging heat index ngayong araw. Well, hindi natin inaalis po yan.
Dahil kahapon, maabot din ng 41 degrees Celsius. So which is yan na yung pinakamataas namin sa Caloocan, pero makikita nyo po, medyo mababa pa rin yung magiging heat index namin sa maghapon sa Caloocan. Maging sa pinaka-chart nyo, kitang-kita naman mga folks, mababa po yung aming heat index. So malamang ay magkakaroon kami ng mga pag-ulan dito sa Caloocan. Siguro mga bandang tanghali yun o bandang hapon. Kagaya yan kahapon na bigla kaming inulan ng malakas. Sa iba't ibang bahagi naman sa, wala po tayo sigurong maifo-forecast na heat index. Well, siguro dito sa may bandang Lawag, Ilocos Norte, kung titingnan natin. Pinakamataas na 38 degrees Celsius. So ibig sabihin lamang maulap din sa kanila dyan sa Kanluran. So the rest, dahil napaka-overcast and gloomy po ang halos buong bansa natin, asahan natin na manageable po ang ating heat index o napaka-mabababa lamang ang heat index natin. So hindi na natin isasama muna yung heat index forecast ngayong araw dahil automatic yan, magiging mababa ang heat index natin. Kung titingnan natin sa automatic weather station, kasama na yung mga automatic weather station sa Pag-asa, except sa General Santos dahil mukhang sira yung kanilang AWS dyan. Yan, nakapirmi na lamang sa 52 degrees Celsius. Hindi na gumagalaw yung aparato na to. So, ewan ko kung aayusin ni Pag-asa yan, pero kung titingnan po natin, manageable po ang ating temperatura. Yan, yung current temperature mabababa lamang. Mula norte hanggang south na yan, mabababa na. So, malinaw lamang na hindi ganon kainit ang ating bansa ngayong araw. Saturated po halos ang buong paligid ng ating bansa dahil napakalawak po nung outer rain trough na dinadala nitong C93W. So yun nga po, at itong sa may batang Batak, Ilocos Norte, hindi natin alam kung functional ito, pero mapapansin nyo po ay nasa 51 degrees Celsius po yung heat index sa kanila ngayon. Pero kung titingnan dito sa temperatura, mababa naman. So, ibig sabihin naman po niyan, mataas po yung kanilang outside humidity at mataas din ang kanilang temperature. Pero, very questionable naman yung heat index umabot ng 51. So, mukhang may problema rin yung kanilang automatic weather station dyan. So, mula sa may bandang Calapan, Mindoro, Oriental Mindoro, nasa 40 degrees Celsius ang pinakamataas sa heat index sa kanila. So, makikita natin dito ay hindi naman ganun katindi ang air temperature. Meaning, very gloomy talaga ang umiiral sa halos buong paligid. However, kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Ambulong sa may pinakamataas na 33.6 degrees Celsius ang kanilang outside temperature. Sa Baguio, mas guminaw sa kanila na 16.2 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura. At kung di tayo nagkamali, bumisita rin ang ating Pangulong BBM dyan at pinuntahan din ata dyan sa may bandang Benguet yung isang structure project na hindi umano'y ay palpak din daw dahil medyo may gumuho daw dun sa parte niya. So nakakalungkot po na mahigit sa 200 million ang ginastos tapos ganun lamang yung pagkakagawa. Anyway, sa mga inulan naman, ang Dagupan ay nakaranas ng 60 mm na total rainfall. So dyan sa may bandang Dagupan po yan. Kaya inulan din tayo sa Metro Manila kahapon. At mula dito sa aking weather station sa Caloocan, naka-total of 22.5 mm total rainfall kami. Biglang buhos po yan kahapon. Kaya naka 72.3 mm tayo in past 7 days or total August rainfall sa amin sa Caloocan, 328.8 mm ang total rainfall. So mababa pa rin kami o difference pa rin namin na 143.8 mm para umabot sa August average sa 472.6 mm. So below average pa rin kami, pero marami-rami na rin ang total August rainfall namin na mahigit sa 225 to 328 mm na po ang total rainfall. So considering naging maulan pa rin sa amin sa Caloocan. Sa ating outside humidity, 81%, mataas po ang concentration at bumaba ito ng 3% since last hour. Alanganin po tayo na thunderstormy pero nasa 1,008 hectopascals po ang ating barometric pressure. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. At kasalukuyan nga pong high tide po tayo ngayon. Gaya nga na inaasahan natin ay magiging maalon lamang ang silangan at kanlurang bahagi ng bansa natin dahil nga po sa presensya ng low pressure area sa silangan at presensya naman ng southwest monsoon sa may bandang kanluran. So yung bugso po o yung gale force winds ang medyo pag-iingatan na lamang natin mga folks.
kung sakaling hindi naman mataas ang pag-alon natin mula pa noong nakaraang 7 araw. So hindi ganun katindi yung naging pag-alon. Yung gale force winds lamang ang medyo pag-iingatan natin mga folks. Sa mga nagtatanong, sa gustong malaman yung pinaka-detail natin in local para sa mga pag-alon, just in case lang po pwede nyo tingnan sa weather advisories po dito. Ayan, makikita nyo po yung local weather advisory natin kasama nung data feed Pag-asa. Dito malalaman nyo po yung magiging wind forecast at coastal water conditions galing mismo sa official ni Pag-asa. Yan, makikita niyo dito yung eksakto na taas ng wave height, 1.2 to 1.8 meters daw. Yan, sa may bandang Eastern Luzon and Visayas daw. So, hindi naman ganun kataasan yung alon. Magbugso nga po yan ng paano tinatawag natin na gusty winds o yung gale force winds. At sa may bandang Katimugan naman, mostly slight moderate lamang na hanggang 1.8 ang taas ng alon. So, despite na wala tayong nakataas na alon, yung ma-degenerate lamang na alon, dulot po ng bugso ng hangin ang pag-iingatan natin o yung gale force winds. Sa ating almanak naman, sumikat ang haling araw kaninang 5:43 AM, inasang lulubog po ito mamayang 6:12 PM. At dahil meron na tayong 3% illuminated na waxing crescent, magmo-moonrise po ito ngayong umaga. Ayan, kaka-moonrise lamang ngayong umaga, 7:13 AM. Yan, 7:13 AM po, kamo-moonrise lamang nito. Ayan o. So, nasa elevation na 59 degree elevation at lulubog po ito mamayang 7:36 PM po. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, magiging partly cloudy pa rin natin maghapon at asahan pa rin ng maulan at localized thunderstorm sa maghapon ha. So 100% chances pa rin ang pag-ulan natin. Ganon din bukas ng Martes, patuloy pa rin tayo na magiging maulan. Chance pa rin ng 100% chance ng ulan sa maghapon. Halos kapareho ngayong araw. Highest and lowest temperature expected ay 28 to 37 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. So mukhang magiging mas maalinsangan daw ang forecast dito. So, well, tingnan natin dahil kung papansin niyo po, napaka-gloomy po ng paligid. So yung 37 degrees Celsius, sobrang init po niyan. Malamang ay malabo po mangyari ito dito sa amin sa Caloocan o sa Metro Manila na umabot sa 37 degrees Celsius. Siguro sa ibang areas, pero kung mapapansin nyo kasi yung satellite imagery natin napaka-gloomy at overcast natin. So mukhang malabo siguro umabot sa 37 degrees Celsius base na rin dito sa ating weather forecast. So medyo erratic po itong forecast na ito kung pagbabasehan natin na 37 degrees Celsius. Grabe pong init yan. So napaka-erratic po nalalabas yan, 37 degrees Celsius. Dahil kasalukuyang air temperature namin dito mapakababa, 30 degrees Celsius lamang. So base naman sa local weather advisory na Mataan, kanina madaling araw pa lamang ito layong 365 km east ng Maasin City, Southern Leyte. Ngayon, ang reference point natin kasi sa report natin ay sa may bandang Gian Eastern Samar. So mga around 320 na lamang yung layo nito. Mabagal po kasi ang pagkilos niya, kaya halos stationary lamang siya dyan sa may bandang eastern part ng Leyte. Dito, bandang Maasin kasing reference point ni Pag-asa, kaya Southern Leyte ang pinagbasihan niya. Yun, ang pinaka-reference point. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imaging, makikita po napaka-overcast and gloomy po ang halos entire ng ating bansa, lalo na sa silangang bahagi ng bansa ha. So, nabanggit natin kanina, asahan po ang kalat-kalat na mga pag-ulan, malawakan ito, karamihan sa silangang bahagi ng Cagayan Valley, pababa na yan ng bandang Casiguran Aurora, Quirino, General Nakal, all the way pababa na yan ng South Luzon, kasama na ang Bicol region. So hindi na natin masyado isa-isahin, very obvious naman po na malawakan po o naging kalat-kalat sa pag-ulan sa inyo dyan. Moderate to heavy rain showers po. So ingat na naman po sa mga pagbaha. At sa kanluran naman, despite na medyo overcast and gloomy tayo, medyo nagkakaroon ng katamtaman panahon ang paligid natin dyan. Pero asahan natin sa tanghali o mamayang hapon po ang magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin ha. Mula Ilocos region po yan, pababa na yan ng Pangasinan at Central Luzon. Napaka-overcast po ng paligid natin. So madalas napaka-maulap ang paligid, makulimlim ang paligid natin. Halos buong maghapon yan. Kabilang na ang Zambales, kasama na ang Pampanga, Bulacan. So asahan natin ng overcast and gloomy tayo at mga kalat-kalat na pag-ulan pagsapit nga po ng bandang hapon o gabi.
Kabilang na ang Bulacan, San Fernando, Pampanga, pababa na yan ng buong Metro Manila, Calabarzon area, yan, overcasting gloomy tayo. So expected pa rin ang mga kalat-katapag ulan, lalo na't may lumalapit na naman dito na cluster ng heavy rain potential, nanggagaling po ng Infanta Quezon po yan. At medyo kumikilos po ito pa Kanluran. So inaasahan natin maya-maya magiging makulimlim na naman ng husto ang San Jose del Monte, Bulacan, at asahan po ang kalat-kalat, bigla ang buhos po ng mga moderate to some heavy rain showers, kabilang na ang Metro Manila. So be ready na lamang mga folks. Buong Mimaropa, bagamat maulap din ang paligid ninyo sa buong Mindoro hanggang Palawan, pero at least mga light to some moderate rain showers ang nakikitaan natin na magiging pag-ulan na ito. Dahil kung sisilipin natin Himawari satellite imagery mula sa data feed Pag-asa, halos mga light to some moderate lamang ang medyo uulan dyan, lalo na sa may bandang Cuyo, Coron, Palawan, ilang bahagi ng El Nido, yan, kasama na ang ilang bahagi sa may bandang Puerto Princesa. Mga ilang light to some moderate rain showers ang iiral. Although at least dito medyo nagbo-moderate po ang panahon sa may bandang Batara sa Balabac. Pero hindi mawawala ang mga kalat-katapag ulan. Ganon din sa bahagi nga po ng buong Southern Luzon, kasama na Marinduque, Romblon at Masbate. Bagamat at least medyo moderate pa ng konti ang umiiral sa may bandang Marinduque at Romblon, pero hindi mawawala ang biglaang makulimlim at asahan ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms anytime sa maghapon po yan. Dahil napakalawak po ng outer rain band nito, yung surface trap, napakalawak, umaabot nga po hanggang Palawan. So kasama na ang buong Visayas region, kasama na ang Panay Island na makakaranas ng maulap na rin. So expected ang mga ilang light to moderate showers na pabugso-bugso po. At ilang mga moderate to heavy rain showers naman ang iiral sa area ng katimugan ng Negros region. Lalo na sa Negros Oriental, mula Bais, Bayawan, Basay, pababa na yan ng Siaton, Dumaguete. Yan, moderate to some heavy rain showers po ang iiral. So mag-iingat po sa mga potensyal na pagbaha. Wag naman po sana magkaroon ng pag-uho ng lupa. Ganon din sa Iloilo the rest ng Panay Island po. Magiging maulap din kayo dyan at expected ang mga kalat-kalat at isolated rain showers. So kasama na ang Bohol, nakataas nga po ang rainfall and thunderstorm advisory dyan. South Leyte hanggang katimugang bahagi ng Borongan, Eastern Samar, pababa ng Gian, Eastern Samar. Magkakaroon kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers po at napaka-scattered po ang pag-ulan. Lalo na sa hilagang bahagi ng Visayas, sa Cebu, sa Danao, pataas ng Daan Bantayan, sa bandang San Francisco, isla ng San Francisco at northern part ng Leyte, mula Ormoc hanggang dyan sa may bandang Biliran. Sa Samar region naman, mula sa bahagi ng eastern part ng Dolores, Oras, pataas na yan ng bandang Lawang, hanggang dyan na sa dulo-dulo na po yan ng bandang Lavezares. Asahan ninyo mga kalat-kalat na mga ilang light to moderate and to some violent po na rain showers po. Kaya ingat po sa mga potential na pagbaha at may kasamang pagkidlat at pagkulog. Dahil yung accumulated rainfall nga po natin yan mula ngayong araw hanggang bukas, inaasahan natin maglalaro 50 to 150 mm at 150 mm to 200 mm naman sa halos coastlines nito ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas at Northeastern Luzon naman. Sa may bandang Mindanao naman, ang buong Northern Mindanao, asahan ang ilang moderate to some heavy rain showers, ang buong Cagayan de Oro, kasama na ang Misamis Oriental, Camiguin, hanggang Agusan del Norte at Surigao region na po. Mula Dinagat Island at Siargao Island and the rest ng Caraga ay magiging maulap at kalat-kalat din ng mga pag-ulan ang iiral po ngayong araw. Ayan, kitang-kita po, maging sa buong Zamboanga Peninsula. Ingat po sa mga pagbaha, ha? Sa mga taga Zamboanga sa nagtatanong kung epekto pa rin daw ba ng low pressure area yan. Hindi po. Yung southwesterlies po ang umiiral sa inyo dyan dahil medyo nahahatak pa rin nitong ni C93W. Medyo nahahatak pa rin niya yung southwesterlies dito sa Timog Kanluran. Kaya makakaranas kayo ng mga pag-ulan dyan. At nagkakaroon pa ng embedding ng surface trap o intertropical convergence zone dito sa katimugang bahagi ng Mindanao. Yan, mula dyan sa may bandang Indonesian Peninsula. Kaya yung cluster ng malawakang pagkaulapan dyan sa may bandang Davao Region, nakakaranas po kayo ng moderate na heavy rain showers at nakataas na nga po sa buong Davao Region na po yan. Kasama na ang Sorsogon, Barm, hanggang pataas na yun ng bandang Lanao del Sur, central ng Mindanao sa Bukidnon at Compostela Valley. So, ingat na lang po sa mga potensyal na pagbaha at wag sana magkaroon ng pag-uho ng lupa dahil halos entirely ng katimugang parte ng bansa magiging kalat-kalat po ang pag-ulan na may mga biglaang bugso ng moderate at biglaang violent rain showers po. So mag-iingat po ang lahat mga folks
Diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Although naging mas mababa po yung potensyal na maging aktibong bagyo itong C-93W, pero hindi pa rin natin niro-roll out dahil napaka-erratic pa rin yung forecast nito. Dahil kahapon nga po ay nabanggit natin sa forecast na may posibilidad pa siyang maging tropical depression in the next 24 hours period. Bagamat tumakbo po yung oras kahapon maghapon, ay nag-degrade po yung kanyang maximum sustained wind, at dahil sa patuloy na interruption ng vertical wind shear dito sa kanya mula timog kanluran, kaya medyo nahihinder po yung kanyang paglakas bilang isang aktibo o ganap na bagyo. At dahil hindi ito nagiging ganap na bagyo, yung tropical cyclone strike probability nga po natin, naging very broad po yung epekto sa buong bahagi nga po ng eastern part ng Visayas, southeastern Luzon at Mindanao area. Nagkaroon po ng malawakang pag-ulan yan. And so far as of 11:15 AM ngayon, nasa central air pressure ito na 1,600 hectopascals. At mabagal pa rin, sa 12 km an hour pa rin ang pagkilos nito pahilagang kanluran. Ang kasalukuyang location nga po nito, bandang Guian Eastern Samar, ang layo nito ay nasa 228 km east ng Guian Eastern Samar na po. So natiling napakabagal po ang pagkilos niya, at kung mapapansin pa po natin ay yung mga empirical forecast po niya manatiling pa northwestward pa rin ang kilos niya. Babaybayin pa rin ito o mag-i-skirtin pa rin ito sa may bandang eastern sections ng Visayas at southeastern Luzon. Then halos didikit ito sa may bandang Catanduanes, and then tutumbukin pa rin daw dito ang bandang eastern Luzon. So maaari pa rin itong tumawid sa bandang central Luzon pa rin nitong darating nga po na Wednesday or Thursday. Kung mananatili po yung kanyang ganyang kabagal na kilos so baka Wednesday o Thursday na ito nandirito sa may bandang northeastern Luzon po. So sa ngayon ganyan po, lumalabas pa rin ng forecast, at dahil napaka-erratic ang galaw niya, hindi pa rin talaga natin ni-ruled out. Ang posible pa rin niyang mag-re-intensification, lalo na yung rapid intensification Sa ngayon kasi ay bumaba po yung chance niya na maging tropical depression, bumaba. Kahit tingnan niyo kay Japan Meteorological Agency, ay nawala na po yung kanilang forecast na magiging tropical depression ito naganap. Bumaba ito as invest lamang o low pressure area. Yun po ang naging resulta po niya, na supposed to be magiging tropical depression siya sa susunod na 24 oras. So naging very unlikely po yung kanyang development. Pero again, hindi pa rin natin i-ruled out na posible pa rin ito mag-re-intensify or magkaroon ng rapid intensification. Dahil nasa karagatan pa naman siya, so maaring magbago yung kanyang forecast at maaring bigla itong magkaroon ng rapid intensification at biglang magkaroon siya ng magandang low level convection dito habang kikilos ito pahilagang kanluran nga po. So sa ngayon, ang magiging malawakang outer rain draft nito o rain draft ni 93W, kasabay po ng ating habagat sa kanluran na magdadala po ng malawakang ulan sa halos buong katimugang bahagi ng bansa po. Kabilang na ang Visayas at buong Mindanao area po. So yun na lamang po medyo ang magiging concern natin sa ngayon At itong si dating bagyong Isang naman kasi ay napakalayo niya at kasalukuyan nga pong niraragasa ang Laos diyan. Ang Laos ako pa rin ng Vietnam, ang matinding category 2 na typhoon in 1 minute average po. So kung may mga kababayan tayo sa Laos, ingat na lamang po dahil asahan po natin ang matinding bugso po ng hangin. Kung gagamitin natin ang tinatawag na tropical storm force, ay sakop po. Yan, yung tropical storm force po ay sakop pa rin po ang halos buong Laos, kasama na ang hanggang dyan sa may bandang hilagang bahagi ng Vietnam. Ayan abot pa rin. Yung tropical cyclone wind signal number 2 sa halos ilang areas ng Pakyat ba to? Bandang province ng Balikhamsay. Yan. Kung pagbasa natin ng tropical storm force na 93 km per hour, ay malakas po sa may bandang baybayin pa rin ng Vietnam ang bugso nitong si Kajiki. So ingat po, malakas po ang storm surge dyan. So ingat po sa mga kababayan natin. Kung may mga Pilipino po tayong OFW na nariyan sa bandang Laos and the rest ng Vietnam, abot po yung pinaka niya. At yung pinaka typhoon force niya, although maliit lang po yung typhoon force niya, pero yung lakas ng storm force, abot yan dito sa may bandang Vin
hanggang bandang Donghai, yan, sa may bandang Vietnam pa rin. So ingat po mga kababayan natin sa Vietnam po ha, hanggang Laos. Naririyan nga ngayon itong category 2 na typhoon na si Kajiki. So ingat na lamang po mga folks. Samantala sa ulat lindol, well, mula kahapon nagkaroon tayo ng medyo malakas-lakas sa pagyanig. Malamang approximate mga magnitude 4 plus ito. Yan, mga alas 8 po ito hanggang alas 9 ng gabi po. Kagabi. And then kaninang madaling araw, mga 3:30 AM, nagkaroon din ng malakas din na pagyanig. So titingnan natin kung saan yan. Tulog po ang inyong lingkod pero na-detect naman ng ating seismometer kaninang madaling araw ang pagyanig. So kung titingnan natin sa data feed ni PBOX, ayun, mayroong isang magnitude 4 na na-detect. Yan ay sa may bandang southwest ng Lupi, Camarines Sur. Magnitude 4.5 po ito na napakababaw lang ng epicentral depth niya na 2 km kaya na-detect ito sa amin sa Caloocan. Yan. Magnitude 4.5 po siya which is ito yan. Eksaktong oras 3:29 AM. Ang eksaktong oras naman dito is 3:30 AM naman ng madaling araw. So ayun, halos 3:29 to 3:30 AM. Halos 3:30 kasi dito sa amin sa Caloocan nung ma-detect. So tama nga, ito nga yung pagyanig na ito na naganap diyan sa may bandang Lupi, Camarines Sur. At ilan yung aftershocks niya? Clusterized po madami-dami, So medyo alisto po yung mga kababayan natin diyan sa may bandang Lupi, Camarines Sur. Dahil sa may naitala po tayong pagyayanig diyan at nagkaroon nga po ng magnitude 4.5. So ingat na lamang mga folks. At dahil medyo malapit ito kay Bulkang Mayon, halos, although tectonic naman ito, so hindi naman ito maiko-consider na volcanic earthquake sa ngayon. Mag-ialista na lamang po tayo mga folks dahil mukhang gumagalaw-galaw na naman yung ating mga tectonic plates dyan. At ito kahapon pa po ito, so hindi na ito nag-listing. Pero malamang mga magnitude 4 plus yan. So do-double check na lamang po natin yan gamit ang historical earthquake. Wala naman po masyado. Malamang i-review ko na lamang po ito manually. Di naman kasi nag-alarm sa aking seismograph. At sa after ng magnitude 4.5 dyan sa may bandang Camarines Sur, marami-rami na kaagad yung mga minor earthquakes masyadong marami. So bilangin po natin yung total earthquakes natin gamit ang ating historical earthquake ngayong araw. Kung ilan na ang total earthquakes natin for the month of August. Nasa total of 787 earthquakes na po tayo. 758 dito sa magnitude 2.0 pataas. 27 na sa magnitude 4.0 at naratining dalawa ang ating magnitude 5.0. Bagamat hindi tayo nakakaranas ng malakas pa na magnitude 6, mag-ialisto po tayo dahil medyo kalat na po ang mga pagyayanig natin. Maging dyan sa may bandang Bicol region po. Yan, medyo may mga pagyanig na rin sa may bandang Sorsogon at bandang kanluran ng Nolo Luzon. So medyo alisto po tayo mga folks dahil the more na masyadong kalmado po o tipid sa mga pagyayinig ang ating tectonic plate sa Pilipinas, lalong mas dapat nating pag-ingatan at medyo preparado po palagi dahil hindi maaalis ang posibilidad na magkaroon tayo ng bigla ang malakas na lindol po anytime. So yun na lamang po ang ating magiging analysis ngayon. Halos mag-800 na po yung total earthquakes natin. So may mahigit sa 4 o 5 araw pa po bago matapos ang month of August. So maaari pang umabot yan sa 1,000 o mahigit yung total earthquake natin for the month of August. And hopefully wala tayong magiging maitalang pagyayinig na more than magnitude 5.0 pataas. Para medyo safe dahil may mga gumuguho na nga po kasi lalo na sa Benguet yung structure dyan natin ginagawa, medyo gumuguho-guho po yung talampas dyan. Baka mabulaga tayo pagka nagkaroon ng medyo malakas na pagyanig, magkaroon po ng malaking disgrasya. So maging ready na lamang po tayo anytime mga folks dahil hindi talaga natin napepredict kung kailan talaga eksaktong araw na magkaroon tayo ng malalakas na paglilindol. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, August 25, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng mga bayani, August 25, 2025. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Although overcasting gloomy, pero hindi pa rin natin inaasahan at hindi pa rin mawawala ang mga malawakang ulan maging sa Metro Manila anytime ngayong maghapon. So be ready at magdala po palagi ng payong ha. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa ng pinaka-dynamic events mula sa reading ng mismong aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.